Mga kasayan, Easy Ride 125 Motorstar. Ano pwede nating ipalit sa nasirang brake lever o brake master? Siya kasayan na nasira na siya. Nagpalit na ako ng repair kit pero ganun pa rin. Tumataga siya saka di siya bumabalik. Kaya laging nakailaw yung ating brake light. Ito siya kasayan yung pwedeng ipalit dyan. Murang-mura lang yung pamalit natin dito. Mas makakatipid kayo. At una-una, mahirap makabili ng gantong stock. Tapos, yung iba naman mahal pa. Itong kinabit natin, remedyo natin dito, mas makakatipid kayo. Tatanggalin natin kasayan para makita niyo yung ating nilagay. Ito siya ba? Ganito lang yung diskarte ng pagkabit natin kasayan ha. Yan, pinahiga lang natin siya. Kasi pagka papatayuin natin siya, tayo-tayo, aangat yung ating headlight. Magkakaproblema tayo sa headlight, tataas. Kaya baba lang siya. Para pagka headlight natin ay ano pa rin. Ayan siya kasi no. Tamang-tama pa rin yung tono. Low, high. Okay na okay yung tono ng ano natin. Kaya kailangan ito, papaano nyo lang siya, ibaba nyo lang siya. Ibaba nyo lang dito. Sinagad natin sa baba. Yung ating brake light. Yan. Tanggalin lang natin kasayan yung mga tornilyo ha. Ito naman lost thread na yung ibang ano niya, tornilyo kaya madali lang siyang tanggalin. Nabili lang natin to ng ano, tatlo na lang tornilyo nito na ano, nakakabit. Wala na yung iba. Tsaka sa no. Hindi mo akalain pwede yan, pero yan yung pinakamalapit na pwede. Kasi kinabit namin yun sa ano. Kinabit namin yun sa Honda Beat, pero mas mataas siya. Mas mataas yung sa Honda Beat, babangga dito. Dito sa may pinaka ano natin. Kaya ito, mas maganda yung na testing natin, nagagabitin. Dito siya babangga, mataas. Kaya ang ginamit natin, napakadaling bilhin, pang XRM 110. Paano natin nilagay? Simpleng-simple lang. Dito, hanapin nyo lang yung ano niya. Ito yung dating ano, dating linya niya. Ilalagay lang din natin. Tapos dito, may mga comment tayo dyan kasayan sa mga sirang brake lever. Ngayon lang natin masasagot. Hindi natin ma-shoutout kasi natabunan na ng ibang ano, ng ibang mga message. Ito siya kasayan, pansinin nyo. Kinuha natin yung kaparis ng stock ng Easy Ride. Kinuha natin yung kaparis. Pansinin nyo magkaiba yung kulay. Yung stock. Kasi, ang tornilyuhan nito ay nasa harap. Ayan o. Ito yung tornilyuhan niya. Nandito yung butas. Pag nagbutas naman tayo, malayo na yung side mirror natin. Ito na siya. Hindi na siya magandang ano. Halimbawa, nagbutas tayo. O, ganyan yung mangyayari naman sa ano natin. Hindi na siya magandang tignan. Paling na siya. Ito yung takip ng ating XR 110. Nilagay natin yung stock para magamit pa rin natin yung stock na lagay ng side mirror. Para hindi tayo hindi tayo maglilipat XR 110 to. Ngayon kasayan, pagdating sa switch, ito siya. Ito yung switch niya, no? Yun. Pinutol na natin dito yan. Tapos, ito naman yung switch ng XRM 110. Ito siya. Yan yung tutukan mo to.
Yung button na yan ha. Ito, ganito yung gagawin natin dyan. Ito yung stock. Duduktungan natin ng wire. Kulay black to, tsaka ano, green yellow. Kahit pagkabaliktaran, walang problema. Duduktungan natin ng wire, tapos isusuksok lang natin. Gumamit tayo rito kasi ng ano, i-terminal. Kung wala kayong i-terminal, may butas naman yon. Lagay nyo lang yung wire, tapos tapean nyo lang siya. Ito. Ay, hindi pa ito i-terminal. Yung terminal ng ano, sa relay terminal. Sinusuksok. Dalawa, kabilaan. Sa wire, kahit magkabaligtaran na, wala kayong magiging problema. Yan siya. Tapos ito, wala pa oh. Wala pa yung ano natin. Ito. Para yung pagkakabit sa mga newbie, tumama. Kasi medyo maselan yung ano pag di na ilagay yung mga lock. Ito yung lock dyan ng XRM 110. No? Ito yung kano yun, no? Katerno niya. Tinesting ko rin yung ano, tinignan ko rin yung wave, mataas din, pang wave 1, ano, wave 1, ano, 110 yung mga disc brake. Ito siya ba? Papagitnaan lang natin yun. Papagitnaan lang natin siya ba? Hindi siya isang ano, dito sa kabila. Pag suksok natin ito, dito naman sa kabila. Meron niyang oil seal, yun, yung kulay itim. Yung pinaka ano niya, oil seal. Para hindi siya tumagas. Number 12 yung panghigpit natin dito. Pagka maglalagay ka sa'yo, huwag nyo muna siyang ipipix ha. Ito, pwede nyo itong ipix. Pero yung dito ng tornilyo, huwag nyo muna pix. Agad nyo nakukuha yung tamang tono. Yung tamang tono ng pagbabataas nito. Kung ganyan, pag mataas, tataas din yung ilaw nyo kasi hindi nyo masasara mabuti. Kaya pansinin nyo, maluwag pa siya para mas madali siyang itono. Pag nakatono niya, saka nyo siya ipipix. Saka nyo siya higpitan. Kabila ng higpit para hindi siya hindi siya masira. Pumutok yung ating alloy. Kailangan pantay siya. Yung tornilyong ginamit natin dito pang XRM 110. Kasi yung tornilyo ng stock mahaba. Pag hindi na siya gumagalaw, okay na siya. Hindi na siya nabababa. Matigas na. Sasayan tapos lagay tayo ng ano. Para malaman natin kung talagang pwede. Ang isa nyo pang chechikin dito yung ano, syempre yung brake. Lolo ko ng ating susyan. Sasayan na DOT3 or DOT4. Ito, konti na lang to. Aabot naman to siguro. Pasukin lang natin siya. Bago natin siyang tatakpan. Pag nararamdaman tumitigas-tigas na siya. Hop, ito ingatan nyo to kasi magbabakbak yung ano yan. Babakbak yan pag natalsikan. Tubig lang siya kasaya yung inaano dyan.
Ngayon, pagka nakakuha na kayo ng pressure, may pressure niya, bumigat na siya, ayan o, hindi na siya dumidikit, pwede niya lang, ano yan, pwede niya lang takpan. Mababaliktad. Tagal nito kasi na ano na walang preno. Kasi yung repair kit nasira rin agad. Dito tamang higpit lang. Pansin nyo kasi matigas na siya. Ibig sabihin gagana na yung ating brake. Kaya dito ka sa kabila. Ito. Sige, brake. 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 Siya kasayan. Hop. Tutok mo nito. Baliktad. Yun ang mga yung ano. Tama ba? Mababasa mo dapat dito yan. Ganito pa ganito to, pa ganito. Pag ganito kasi dito ka eh. Nandito yung ano. Tama lang. Tama lang. Kulang pa. Meron pa kasing ano eh. Hindi natin check mo dito. Ito. Ay, baligtad. Balistad. Dapat yung itong warning dito sa taas. Hindi kasi pwedeng ano, baligtad. Dapat tama. Siya na. Malabo na mata. Kasi magkakaroon ng leak yan eh. Pag masyadong maigpit yung tama lang kasi pag magsasalin kayo eh man yan. Kapit na kapit. Wala dapat siyang maglilik na kasi yung ano nyo, mababakbak, palakas yan, baka ano eh. Malakas makasira ng pintura. Lahat ng dadaanan yan mababakbak. Yung siya kasaya, no? Kasi kung itong likuran lang yung asa natin, wala. Mahina, hindi tayo makapatakbo ng maayos. Lagi lang tayong naka-low. Ang lolo ko na yung susian natin eh. Yung siya kasaya. Kailangan gagana yung ano natin, no? Likuran. Bukod sa may tagas kasi siya kasayan, ito, lumaylay na yung ating, yung brake level. Lagi na siyang nakailaw. Lagi nang nakailaw to. Dapat ilaw lang yung brake light natin pag pumiga tayo. Yan siya. Bali, ganun lang kasi XRM110 ang gagamitin nyo. XRM110 yung gagamitin nyo dito kasi mas mababa siya.
Mas mataba ito, pero mas mababa. Ito kasi mas mataas angat dito. Yung wave, nakaangat din. Tapos, ayun lang, pagpalitin lang yung takip. Pagpapalitin lang natin yung takip. Kumbaga, ito mapupunta rito. Itong XRM, ilalagay lang natin doon. Nag-change lang yan. No? Yan yung magkaterno. Ito yung pinaka-importante na gagawin nyo. Tapos yung timing nito, yung pagtimpla. Pansinin nyo, napakatigas na napakaganda ng ano. No? Tapos okay na okay yung brake light ha. Sa brake light, yung puputulin nyo, ito yung puputulin nyo rito, kahit magkabaligtaran, walang problema yan. So, pagputol nyo rito, yung pinagputulan nito, yung dalawang wire, kahit magkabaligtaran, gamit kayo ng ano, i-terminal, suksok nyo. Safe na safe at murang solusyon para sa ano, para sa nasirang brake master ng ano ng Easy Ride 125. Ito yung nag-comment sa atin, ito masusolusyon na niya yung ano niya, yung problema niya sa ano, sa preno para mas safe na safe. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.